Attorney Birahe. Ang Korte Suprema, panawagan ko, wag po tayo masyado mag-ingay, magbibigay po tayo ng statement kung may media. Ngunit, ang pakailangan po natin dito ay ipakita ang ating suporta sa mga maestrado at sa mga maestrado ng Korte Suprema na naniniwala tayo tama ang kanilang ginawa at walang kakwenta-kwenta ang mga mag-ikos lamang sa kanila. Yan lamang po, let us police our ranks. Magtipon-tipon lang po tayo at magpo-proceed tayo in an orderly fashion. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay! Against Congressman Percy Sendenia, against Richard Hidayan, Professor Hidayan, and of course, yung best friend ni Atty. Topacio, si Secretary Larry Gadon. Ready na tayo to defend the integrity of the Supreme Court. As lawyers and as officers of the court, we have the obligation to defend the highest chamber of the land, the Philippine Supreme Court. Ng SONA speech ni President BBM. Pero ako, sabi nga nila, sa 3 taong pinaghihintay natin, na baka sakali naman sa kagitnaan ng kanyang term ay talagang kakayanin niya ang mga problema ng Pilipinas at ang gutom ng mga taong bayan. Sapagkat kung walang rule of law, kanya-kanya ng interpretasyon, gulo na po yan. Nananawagan nga po rin ako sa ating mga senador na huwag nyo na pong gawing platform to sa inyong mga makasariling agenda. Lalo na si Senator Rizon Tiveros, si Senator Bam Aquino, si Senator Kiko Pangilinan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. Nako, eto na. Sinasabi ko na sa inyo mga kasama indirect contempt. Ito ang mangyayari doon sa mga kumakahol na ayaw paniwalaan at ayaw tanggapin ang desisyon ng Supreme Court. Ngayon ho, kasalukuyan, nagkakaroon ho ng isang malawakang ano ang tawag doon, gathering. Diyan po sa tapat ng Supreme Court. At ito, nababanggit ang pangalan nitong representative na yung tabingi ang at saka yung magaling mangarate pero bakla naman daw. Naku, sino kaya yun? Yan ang sinasabi natin naggagaling-galingan kasi kayo ngayon nagbura ka pa ng post mo. Gusto mo mapag-usapan ka, eto na. Mapapag-usapan ka at kaso ba tawag doon? Indirect contempt. Naku, indirect contempt. Yan yung terminology na dapat nyong malaman. Sino ang mga nandoon at nagsasalita? Atty. Topacio, Atty. Mark Tolentino, Representative Cardema, Ka Eric, at marami pang iba. So sila ang maghahain ng contempt, indirect contempt dito sa mababanggit na pangalan. Ano ba ang dapat nyong intindihin at malaman? Huwag kasi kayong maggaling-galingan kung hindi naman kayo abogado. Marunong pa kayo sa Supreme Court. Ayan, tuloy. Sige. Tuloy na natin to. Pero nakalike ka na ba? Like nyo muna yung video natin. Share mo na rin at mag-subscribe ka kung bago ka lang. Andyan yung bell. I-bell all nyo po para nakakatanggap ka ng notification. At gusto nyo namang sumali, ayan lang yung join button. Pwede kayong sumali sa ating komunidad. Eto na, ipasok mo. Petisyon para sa indirect contempt ang ihahain laban kina Representative Percy Sendanya ng Akbayan Party List at Professor Richard Hidayan sa Korte Suprema ng Pilipinas. Professor pala ito. Akala ko hindi ko lang sure pero sa tindig, may tindig. Pero kung professor, dapat alam niya ang mali sa mali. Diba? Wag ganun. Wag magbida-bida. Para iwas. Eto ngayon. Pagpepiestahan kayo ngayon. Ang dami dumalo. Galit. Galing-galingan kayo. Eto ipinagtatanggol lang ni Atty. Mark
Atty. Topacio, ang Supreme Court ipaglaban. Kasi kung hindi nga naman sila makikinig sa Supreme Court at sila ang gusto mamuno, sila ang gusto magdesisyon, itong mga durobo na ito, wala nang mangyayari sa bansa kung tatapakan nila ang desisyon ng Supreme Court. Tama sa tama, di ba? O tama lang sa yan, Ngiwi. Para magtanda ka. O hindi lahat ng sinasabi mo ay tama. Tuloy. Ang mga pahayag ng dalawa ay pinaniniwala ang lumalabag sa integridad ng kataas-taasang hukuman. Ayon sa mga abogado, ang mga komentaryo ng dalawa, kabilang na ang pagtawag sa Korte Suprema bilang Supreme Coddler ni Vice President Sara Duterte, ay may potensyal na magdulot ng pinsala sa kredibilidad ng nasabing institusyon. Teka lang, wait. Meron pang isa dyan yung na-disbar. Hindi ba siya kasama? Dapat isama. Di ba? O, kilala niyo ba yun? Yung sumasigaw na, op! Siya yun. Dapat dito isama dito para madala. Disbar na, tapos indirect contempt pa. Para masaya ang Pilipino. Di ba? O, para matigil na ang kahol. Kahol. Para matigil ang kakahol nyo. Kayo lang naman kahol ng kahol eh. Diba? Oo. Ngayon, diba kinakahulan niya si BP Sara, kinakahulan nila lagi si BP Sara. Pag sumasagot si BP Sara, sa kahol nila, diba banat si BP Sara? Siyempre, magdidepensa lang. Maatungal na sila. Ngayon, eto. Subukan nyo ngayon. Ang Supreme Court, kayong mga nagmamagaling. Subukan nyo. Ang mga pahayag ay itinuturing na mapanira at hindi katanggap-tanggap sa ilalim ng batas. Ang petisyon ay ihahain ni na Attorney Mark Christopher Tolentino at Attorney Rolex Suplico, kasama ang mga miyembro ng Citizen Crime Watch, Duterte Youth, Concerned Lawyers for Judicial Integrity, DDS Supporters, at DDS Sara All Confederation. Ang dami! Ang paghahain ng kaso ay nakatakdang maganap sa Miyerkules, July 30, 2025, alas 9. Ngayon ho yun. Kaya, ito ho ay nabalita. Pero ngayon ginaganap, ibibigay ko sa inyo yung video. Ngayon ho yung bagay na yun. July 30, eto na sila. Sino-sino ang magkakasama para maghain doon. At ito nga, indirect contempt itong mga ito. Aray ko! Agoy. Sana mabilisin din ng Supreme Court. Para naman may mapatunayan. At merong, kasi, sabi ko sa iyo, masyado kayong bira-bira eh. Wala kayong preno-preno eh. Supreme Court, bibirahin nyo. Ikaw naman, ikaw. Yung na personal grata doon sa Mindanao. Wala kang katigil-tigil? Ewan ko sa iyo. Bahala ka sa life mo. 9 ng umaga sa Supreme Court sa Padre Faura, Maynila. Ang paghahain ay susundan ng isang simbolikong rally sa Liwasang Bonifacio na magsisimula ng alas 8 ng umaga. Inaanyayahan ang mga kasapi ng media na dumalo at magsagawa ng coverages ng rally, filing ng petisyon, at pahayag mula sa mga abogado. Ayan na. Petisyon na. Eto na sila. Bibigay ko na sa inyo para naman makita nyo kung gaano karami ngayon yung magpa-file. Kung sino-sino yung mga kasamang nabanggit. Maraming organization eh. Eto na. Atty. Topacio, birahi. Para madala yung na yan. At yung anong pangalan ng professor na yun? Hindi ko masyado kilala kasi, nakipag-collab lang yan noon eh. Kakala natin lang. May pangarap pala maging bulager. May pangarap ang mama. Ayan. Yan, sabi ko sa iyo. Yan, birahe. Birahe, attorney, birahe. Ang Korte Suprema, panawagan ko, wag po tayo masyado mag-ingay, magbibigay po tayo ng statement kung may media. Ngunit, ang pakailangan po natin dito ay ipakita ang ating suporta sa mga maestrado at sa mga maestrado ng Korte Suprema na naniniwala tayo tama ang kanilang ginawa at walang kakwenta-kwenta ang mga mag-ikos laban sa kanila. Yan lamang po, let us police our ranks
magtipon-tipon lang po tayo at mag-proceed tayo in an orderly fashion. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay! First message. Hello. Ready na yung pag-file natin ng petition to declare. Hello. Ready na yung pag-file natin yung petition natin. Inanda namin ni Atty. Tomasio, ni Atty. Rolex Supico. Ready na pag-file namin ngayon. In direct contempt against Congressman Percy Sendenia, against Richard Hidayan, Professor Hidayan, and of course, yung best friend ni Atty. Tomasio, si Secretary Larry Gadon. Ready na tayo to defend the integrity of the Supreme Court. As lawyers and as officers of the court, we have the obligation to defend the highest chamber of the land, the Philippine Supreme Court. Jessica Cardera, final message before we move inside the Supreme Court. Thank you, Atty. Tolentino. Hello. In behalf po of Duterte Youth Party List na ibinoto ng 2.3 million na Pilipino para maging boses nila dito ngayong araw na ito, tayo po ay nagpapahayag na suporta sa ating Korte Suprema dahil pag wala pang sumuporta sa Korte Suprema, mawawala na ang rule of law sa bansang ito. Tama. Yung mga bumabanat sa Korte Suprema, lalo na yung mga abogado, dapat silang makasuhan dahil sila ay officer of the court. Officer of the Supreme Court sila pero binabanatan nila ang Korte Suprema. Pero hindi naman natin sila narinig na nagsalita nung ayaw tanggapin yung impeachment complaint ng Duterte Youth Party List laban kay Bongbong Marcos sa Kongreso. Kaya tayo po'y naririto ngayon kasama ang maraming Pilipino, kumakatawan sa milyong-milyong Pilipino sa pagsuporta ng sambayan ng Pilipino sa ating mga justices ng Korte Suprema. Ang kanilang ginawa, appointee man ni Bongbong, appointee man ni Aquino, appointee man ni Duterte, sila ay magkakasama lahat, unanimous sa pagsuporta na ang ginawang impeachment kay Sara ay unconstitutional at kailangan po nating suportahan lahat yan. Tama. Maraming salamat, Congressman Jing. Kung ano ang desisyon ng Supreme Court, pakinggan nyo, sundin nyo. Bakit? Pag kayo ba, si Bibi Sara ba, nabibigyan ng mga ganyan, di ba? Nirerespeto. Bakit kayo hindi nyo matanggap? Attack dog lang naman kayo, sabi ni Aling Lorraine. Bakit magigil nagigil kayo, ha? Lalong-lalo ko na ikaw, tabingi ka. Sabi ni Aling Ledesma, oo, hinahamo ka nga ng isang vlogger, yung taga-Europe, di ba? Boxing daw kayo. Oo, ang hilig mo kasing pumapil. Manahimik ka na lang, ha? Eto na. Sana matuluyan para matapos yung paggangangaw-ngaw nyo. Kaso paglinawan, let's go now. Let's proceed. Yan na, nag-proceed na, ha? Korte Suprema. Paglaban! Korte Suprema. Ipaglaban! Alam nyo kung hindi nila titigilan ng Korte Suprema itong mga bakulaw at mga durobo na ito, at sila ang gagawa ng sariling batas at sila kailangan sundin. Ano sa-isay ng Supreme Court? Diba? Sa bagay, dyan sila magagaling. Hahawakan nila. Kung ano yung kakayanin nilang hahawakan. Hindi pwede. Merong aalma, taong bayan ang aalma. Milyong-milyong Pilipino ang makakalaban nyo, mga durobo kayo. Ang mga Pilipino ang makakalaban nyo, magsitigil kayo sa mga pangarap nyo. Sino ba kasi nag-utos sa inyo yan? Diba? Si Balulong. Ano nangyari kay Balulong? Nasampal ng katotohanan, nagdesisyon ng Supreme Court, walang impeachment trial na mangyari. Basura lahat. Diba? Buti nga sa'yo. Tapos magmamotion pa kayo, wow! Manahimik na! Ito. Ano ito? Maganda. Ay, tuloy pa yan natin. Meron dito eh. Andito ulit si ano. Tingnan mo yung mga magsasalita dito. Si Kaado. Andito rin pala si Kaado. Papasukin natin ulit, ha? May mensahe rin si Kaado. Si Kaado, lumabas na rin, ha?
Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Narito tayo ngayon sa kataas-taasang Human! ng ating Republika ng Pilipinas. Eric, Pero nung tatawag po ako ng TRICOM 30 riders, pagsalitain mo. Si sa Kamara, tinanong ako ni Congressman Abante, Mr. Paglinawan, are you a lawyer? Ang sagot ko po, hindi po ako lawyer. Mr. Paglinawan, sabi ni Congressman Abante, kung hindi ka abogado, bakit marami kang nalalaman tungkol sa isyong ito? Ang sabi ko po kay Congressman Abante at sa TRICOM, Your Honor, marunong lang po akong magbasa. At yan mga kabansa, ang huwag niyong kalilimutan na hindi dahil kayo ay abogado, wala na rin kayong karapatang pantao. Tama! Hindi dahil ikaw ay abogado, tama ang ginagawa mo. Hindi dahil ikaw ay abogado, marunong ka na sa lahat ng bagay. Tama! Eh bakit dito sa simple na issue, maraming abogado, mga dating mataas na hurado ng Supreme Court, ang mukhang mali ang pananaw ukol sa batas. Bakit po? Simple lamang ang issue dito sa impeachment ni Sara Duterte. Ito ba ang una o pang-apat na kaso na sinumite sa mababang kapulungan para ikonsidera na maging resolusyon at ito ang iaakyat sa Senado? 1, 2, 3, 4. Marunong ba kayong magbilang? Ayan! Nasupalpal kayo ni Kato, di ba? Di ba? Yung ordinaryong tao, alam ang mali na ginawa nito mga dorobo. Ikaw ba naman, mag-file ka ng impeachment, inuna mo yung pang-apat. Tapos hindi nyo ngayon paniniwalaan ang desisyon ng Supreme Court. Wow! Galing nyo! Puro kayo panlililang lang. Kaya ngayon, naglalabasan na. Kita nyo, lumabas na rin ang mga tao. Baka sunod nito, impeachment kanino? Kay Bungit-ngit na. Naku. Yan ang aabangan natin kung meron man. At bibigyan na natin ng reaksyon. Dahil, asar na ang mga taong bayan. Ikaw ba naman, magsona ka? Pinagtawanan ka, ng ating kababayan. Bakit? Saan mo pinalakpakan ka pa kahit mali-mali yung mga sinasabi mo? Diba? Ikaw ba naman, yung pangako mo noon, yung sona mo noon na merong flood control, binawi mo. Nung sona mo nito. Wala na raw, puro pangarap lang daw. Naguho ang flood control. Totoo naman. Sinabi niya yun. Ano paniniwalaan mo pa? Sino pa paniniwalaan mo? Wala na talaga. Kaya tayo, ang gusto natin, yung totoo magseserbisyo. Agaya ni BP Sara sa 2028. Serbisyong tapat. Diba? Yung minamahal ng taong bayan. Ito lang mga taga-Davao, Mindanao, kilalang-kilala yan. Ito ba si Tatay Digong, kung hindi nagtrabaho ng maayos, susuportahan ba yan ng mga tao? Diba hindi? Kaya minahal na ng taong bayan. May ginawang kabutihan yan sa Pilipinas. Totoo naman. Huwag tayo maging sinungaling. Yung mga galit kay Tatay Digong, gumaganti lang yan dahil hindi sila nakakurakot noon. Galit si Tatay Digong sa mga dorobo at bakulaw. Huwag tayo magpaka-plastic kayo, mga dorobo kayo. Kaya, yan lang naman iniintay nyo Kaya kayo tumatakbo ng pagka-congressista
yung pondo, nadodorobohin. Huwag naman tayong sinungaling. Ano nangyari sa Maynila? Example na lang natin Maynila kasi hindi pa tapos yung usapin eh. Dahil babakbakan kayo ni Yorme. Oo, yung tatlong mga dorobo dyan. Babakbakan kayo ni Yorme. Kaya huwag kayo masyadong o pakasiguro. Hindi nyo kakayanin ang batang Tondo. Hindi nyo kakayanin. Kahit kakampi nyo pa yung mga balulong sa kamera, o marami kayong balulong sa kamera, o mga bakulaw kayo dyan, ang batang Tondo hindi nyo kakayanin. Kaya, iniisa-isa na, winasak na ni Yorme, yung mga barangay hall nyo sa sidewalk. Diba? Dito tayo, paratang natuta ang Korte Suprema. Yan, yung tuta na nagsasabi, yan yung tuta, ni Bongit-ngit, yung sumasabi, ob! Kita nyo. Saang obob? Mabaho ang bibig niyan. Kaya hindi nanalo, buti na lang hindi nanalo yan. Kung nanalo yan, isa pa yan. Sabi ni Aling Ledesma. Maging iginit po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat igalang ang desisyon ng Korte Suprema na pumabor sa pagbasura ng impeachment complaint. Bagamat ituturing nila itong isang tagumpay, nilinaw din na hindi pa ito nangangahulugang ligtas na sa mga paratang ang kinauukulang opisyal. Natong detalye ng balita mula kay Justine Nazario. Sa panayam ng SMNI News, binigyang diin ni Atty. Michael Powa, tagapagsalita ng depensa ni Vice President Sara Duterte, na ang desisyong inilabas ng Korte Suprema ay isang malaking tagumpay, hindi lamang para kay VP Sara, kundi para rin sa lahat ng impeachable officials. Importante po ito, no? Hindi lang para sa Vice Presidente, pero sa lahat ng impeachable officers. No? Dahil nga, nakikita natin, wala naman tayong problema. Si VP nga mismo ang nagsabi, kamakailan lang, na wala naman siyang problemang harapin lahat ng mga aligasyon. Pero yung ganitong impeachment, dapat dumadaan din po sa tamang proseso. Sa desisyon ng Korte Suprema, idineklarang labag sa konstitusyon ang impeachment complaint na inihain ng Kamara. Paglabag ito sa one-year bar rule sa ilalim ng Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution. Giit ni Powa, bukod sa paglabag na ito, hindi rin nasunod ang due process sa proseso ng impeachment. Kasabay nito, nanawagan si Powa sa publiko na igalang ang desisyon ng Supreme Court kasunod ng mga batikos na tinatawag itong tuta ng Vice Presidente. Wala namang basehan yung mga ganyang aligasyon. So siguro mas magandang hindi na natin patulan at manawagan na lang tayo na galangin ang naging desisyon ng Supreme Court. Of course, marami ring magsasabi na madali sa aming sabihin na galangin dahil kami ang kumbaga nanalo sa kaso na ito. Pero ang importante ay galangin natin ang naging desisyon ng mga huwes, lalo ng Supreme Court, because we are a country ruled by laws. No? Tama! Nilinaw rin ni Powa na ang ruling ng Korte Suprema ay hindi nangangahulugang ligtas na si VP Sara mula sa lahat ng paratang. Hindi po. No, actually very clear po ang Supreme Court na sinasabi doon ay yung decision does not absolve her of the allegations doon sa articles of impeachment. Yan naman po talaga ay tama at totoo. Nakatakdang talakayin ng Senado ang 77 pahinang desisyon ng kataas-taasang hukuman sa Agosto 6 ngayong taon. Kasama na... Malapit na ha. At siyempre, sana, Madam Amy, talakayin mo rin yung problema ni Tatay Digong, yung mga nagsabwatan na, alam nyo na, ipadala siya doon. Pwede ba? Request lang ng may milyong Pilipino. Para iharap nyo uli dyan at pasagutin ha. Naiinip na kami. Inip na kami mga kasama. Ate Amy. Di ba? Kaya to si Atty. Guanzon, may gustong sabihin. Kanino? Ano yun? Atty. Guanzon, pwede bang sabihin mo na at tatalakayin natin yan? Atty. Rowena Guanzon po ang inyong lingkod. Kakapakinig lang po natin ng SONA speech ni President BBM. Pero ako, sabi nga nila, sa 3 taong pinaghihintay natin, na baka sakali naman sa kagitnaan ng kanyang term, ay talagang kakayanin niya ang mga problema ng Pilipinas at ang gutom ng mga taong bayan. Ito po, SONA niya ay dapat tinawag nating desperate state of the nation. Kasi desperate na talaga siya na makuha niya uli ang magandang loob natin. Wala. Lalo na yung mga taong bumoto sa kanya. At ang mga taong hindi man bumoto sa kanya, pero tayo umaasa na sana po ay gampanan niya ng mabuti ang kanyang mga katungkulan, lalo na i-stop niya yung corruption. Pero nung unang SONA niya, 3 years ago,
ay fresh na fresh pa siya. At hopeful naman po tayong lahat, kahit tayong mga hindi bumoto sa kanya. We wished him success, lalo na ako. Kasi nga sabi ko, baybayan ko rin po ito. Kung kayo na po nanalo dyan, edi pag galingan nyo. Para kami naman po ay maging proud na Pilipino kami. Tama. At ang mga pobre ay makaahon man lamang sa termino nyo, Mr. President, na 6 years. Ngayon sa midterm, 3 years, ano na ito? Desperate ka na. Kasi palubog na. Everything is going downhill. Ayan na. Dadagdagan mo pa ang tax na binabayad ng mga karaniwang tao. Habang ang mga may-ari ng mga minahan na iba ay kamag-anak mo at ay iyong mga financial contributors ay hindi mo ginagalaw ang kanilang kapiranggot na tax sa mining. Dapat sagutin din yan ni Speaker na pinsan mo, Mr. President, kung bakit ang taxes sa mining ay hindi gumagalaw. Siya ba ay may mga interest sa mining? Yan din ba ang dahilan kung bakit ang Maharlika Fund natin ay napunta na naman sa isang investment kuno sa mining? Mining lang kayo ng mining dyan. Kayo lang naman nagmamine eh. Ang makaraniwang tao na manggagawa, ng mga nanay na, pinagkakasya na lang po. O ano ang laman lang ng kanilang bulsa sa araw na yan, pinagkakasya na lang sa 3 beses makakain. Diba? Totoo yan. Halos wala na makain yung iba nating kababayan. Samantalang itong mga ito, yung nagpapatakbo yung kamag-anak, sabi ni Atty. Diba? At bagsak na ho ang wala na ho maniniwala dito kay Bungit-ngit. Binigyan na kayo ng pagkakataon. Tinulungan kayo ng mga Duterte. Ano yung sinukli nyo? Gigil kayo ngayon. Bidabidahan kayo. Pagdating ng termino no, pagkatapos ng termino nyo, magpapakabait na naman kayo. Oo, para hindi kayo masilip. Abangan nyo yung wait, there's more. Abangan nyo yung wait, there's more. Balik tayo kay Atty. Topacio. Kaya gustong-gusto ko to pag nagsalita dahil believe ako sa tapang at talino. Payag po ni Disbar at Ortiga doon po sa sinasabi niya na tuta po mga Duterte ang ating Korte Suprema. Ay sa Korte Suprema na siya magpaliwanag. Gawa na yung ating reklamo laban kay Larry Gadon. At ipafile po mamaya. Larry Gadon! Hey! Ito po ang abogado na tunay ng bayan. Attorney Topacio. Go ahead ka, Attorney. Mag-cover ako. Naka-live ka rin. Opo, thank you, Tol. At ito nga, maaga tayo rito. Kapagkat ito po ay walang politika ito. Etong rally na ito ay para sa suporta natin, katulad ng sabi ko sa ating kataas-taasang hukuman, na tinutulig sa po at binabatikos ng kung sino-sinong mga ulalo na hindi nila nagustuhan yung naging outcome noong kaso laban doon sa impeachment. Kung tutusin, ang Kamara po may kasalanan dito. Huwag nilang sisihin ang kahit sino kundi sarili nila. Kapag palpak sila palpak ang proseso nila. Pagkatapos magagalit sila. Ngunit kung ano po man yon, dapat galangin ang kataas-taasang hukuman at ang rule of law. Sapagkat kung walang rule of law, kanya-kanya ng interpretasyon. Gulo na po yan. Nananawagan nga po rin ako sa ating mga senador na huwag nyo na pong gawing platform to sa inyong mga makasariling agenda. Lalo na si Senator Rizon Tiveros, si Senator Bam Aquino, si Senator Kiko Pangilinan. Sundin nyo. Ang nakakahiya naman si Senator Pangilinan. Kung abogado siya, hindi niya susundin. Di bali siguro si Senator Bam, si Senator Ontiveros. Kumbaga, patawarin nyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngunit si Senator Pangilinan naman, at saka payo ko rin po sana, kung hindi naman sana ikagagalit ni Senator Tito Soto, may kasabihan po sa Batangas, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang awa sa sarili. Ito sa legal luminary. Ang legal luminary, quote-unquote, na nagsasabing huwag kayong sumunod sa Korte Suprema, hindi po legal luminary yan. Mula luminary yun. Mga kababayan, tanungin ko lang si Atty. Topacio. Thank you sa mga fellow live stream and social media practitioner. Atty. Topacio, bakit kailangan pong magkaroon ng panawagan ngayon ng taong bayan na idulog sa Korte Suprema ang pagdidisiplina dito sa mga walang galang sa naging desisyon ng Korte Suprema? Gaano kahalaga ito sa interes ng ating
bayan sa tinatawag po ninyong rule of law? Ay, unang-una po bilang isang officer of the court, sapagkat lahat po ng miyembro ng Philippine Bar, mga abogado, ay mga officers of the court. Bilang officers of the court, katungkulan po namin ay pagtanggol ng dignidad at integridad at ang reputasyon ng kataas-taasang hukuman laban sa mga tumutuligsa sa kanya at nag-criticize unfairly. Alam niyo po, hindi naman po masamang umuna. May freedom of expression po tayo na garantisado ng ating Bill of Rights. Ngunit, hindi po ibig sabihin may freedom ka, it is unbridled freedom. Lahat po ay may hangganan kapag yan po ay nagko-cross na ng line between legitimate criticism and personalities, insults, scandalous libel, yung paninirampuri na katulad sinasabing kaya daw nanalo puro appointee ni Duterte. Yung hindi nga appointee ni Duterte nakisama Ganoon katindi ang pagkakamali ng Kamara na kahit yung ka-appoint lang ni Pangulong Marcos ay kumampi sa majority ng Supreme Court. Correct. Yung appointee ni Pangulong Benigno Aquino III na siyang Senior Associate Justice at noong ginawa yung desisyon ay Acting Chief Justice. Yun ang unang-una, siya yung ponente. Yung mga nagsasabi ng mga ganito, ganoon laban sa Korte Suprema, they do not know how the court works. At mamaya po ipapaliwanag natin. Alam niyo po, kung may time kayo, ganito po kasi yan. Para maliwanagan ng iba kasi yung iba dyan, hindi abogado. Hindi naman natin sinasabi, porket hindi abogado, hindi na pwedeng pumuna. Ngunit, siyempre, huwag naman yung sabihin, mas tama pa kayo kaysa sa 13 maestrado. Tama. Number 2, yung mga nagsasabing ganito, ganon, tuta ni Duterte, they do not know how the court works. Baka kung abogado man sila, they have not been to the Supreme Court. They have not argued before the Supreme Court. Ganito po yan, para mapaliwanag ko. Kapag may isang kaso po, yan ay ina-assign sa isang ponente. Yan. Yung ponente yan ay gagawa ng isang ponensya dahil sa tingin niya yun ang tamang desisyon. Hindi pa po yun ang final. Draft pa lang po yun. Yan po ay sinisirculate sa lahat ng mahistrado. Kung ikaw ay sang-ayon, ikaw ay magko-concur. Kung ikaw ay hindi sang-ayon, ikaw ay magdidissent. Kung yung draft ng ponente ay mas marami ang nagdidissent, yun ay magiging minority opinion. Yung majority na hindi sumasang-ayon doon sa ponensya, sila among themselves, may mag-a-assign ng isang tao who will write then the new majority opinion. Yan na. Nasabi ko sa inyo Simula na ito. Subaybayan natin ang istorya na ma-direct in contempt. Sino-sino? Yung nabanggit kanina. Ang pangalan, Percy. Percy ba? Sa DEMA. Tapos yung isang professor na hindi ko nga kilala yun, kung ano ba yun. Tapos, itong si Ob-Ob. Yari kayo kay Atty. Topacio. Sayang ang tattoo. Ayan, hanggang sa muli. Umabot ka sa video na ito. Saan ka man sa mundo, sa Pilipinas ka man o sa ibang bansa, shoutout sa iyo ng bonggang-bongga. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye.